Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. As usual, no, magbibigay na naman tayo ng reaksyon, komentary at opinion sa mga video na may kinalaman. Syempre, no, sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. No, ang sabi nga rito sa title mga kapatid ng video panonoorin natin, China nagwala sa ginawa ng US at Pilipinas. France ipapadala ang aircraft carrier sa Pinas. Bakit kaya mga kapatid, no? Itong videong to ay mula kay Kian Thoughts. Mga katol, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Bago natin to simulan mga kapatid, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe, no, dito sa YouTube na to. At click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Ito yung mga typhoon, no? Ito yung mga hate ng China at ito yung pinaka inaalmahan talaga nila ngayon. Mga kabayan, breaking news. Typhoon missile system ng Amerika inilipat na sa isang undisclosed location sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng mas tumataas na tensyon at mapangahas na mga aksyon ng China. Sabi nga sa isang balita mga kapatid, napipilitan na daw ang Pilipinas na pumalag dahil sa mga illegal na aksyon ng China. Sabi yan mga kapatid sa isang balita. No, bibigyan natin yan ng reaction video. DND ang may sabi niyan mga tol. Kaya ang Pilipinas ngayon ay dinidiskartehan na kung paano ang mga estratehiyang kailangan nilang gawin para mas maprotektahan nila ang ating bansa mga kapatid. Kasi tumitindi, lumalala mga kapatid ang utak ng China at binabaliktad na nila lahat ng mga nangyayari. Pilipinas bibili ng karagdagang pangmalakasang eroplanong pangdigma para labanan at itaboy ang China sa West Philippine Sea. Bukod nga rito mga kabayan ay paparating na rin sa bansa ang panibagong barkong pangdigma ng Pilipinas mula naman sa South Korea. Navy aircraft carrier ng bansang France magtutungo na rin sa bansa para magpakita ng suporta sa Pilipinas dahil sa ginagawang pag-angkin ng China sa ating mga teritoryo. Diba? Kabaliktaran yan mga kapatid sa ipinagsisigawan ni Mao-Ning na sana daw sumunod ang Pilipinas sa panawagan ng international community. Sabi ni Mao-Ning mga kapatid sa panawagan daw ng international community. Sana daw sumunod at makinig ang Pilipinas. Baliktad, di ba? Ayan kitang-kita natin mga kapatid, ang iba't ibang mga bansa ang sumusuporta at nagbibigay ng suporta o simpatsya sa ating bansa. Kasi nakikita nila mga kapatid kung sino talaga nasa tama at saka nasa maling side. Di ba? Sana ganun din tayong mga Pilipino, no? Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hiling mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Alright. Mga kabayan, hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang illegal na presensya ng barko ng China Coast Guard sa West Philippine Sea, malapit sa katubigan ng Zambales. Doon na itaboy ng BRP Cabra, mga tol, etong barko ng China ay first time ginamitan tayo ng isang long-range acoustic device na ginagamit pala yon ng China, mga tol, sa mga submarine. No, yun daw talaga ay nakakabingi at masakit daw talaga sa tenga yun. No, ginagamit lang daw 'yon sa mga submarine, no? Papaanda rin yung tunog na 'yon sa ilalim ng dagat, kumbaga parang sa mga panike at magba-bounce back 'yon at malalaman nila na may submarine nga at kung nasaan yung submarine. No, yung mga nakasakay sa submarine, sasakit ang tenga nila kapag tumama sa kanila yung sound wave na 'yon sa loob at mapipilitan silang umahon. Biruin mo yung device na 'yon mga tol, ginamit ng China Coast Guard sa ating Coast Guard mga tol. Ganon sila kalala. Sa ngayon nga ay pinalitan na ng BRP Cabra ang BRP Suluan sa ginagawa ng pag-monitor ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga galaw ng Chinese vessel sa ating EEZ. Tuloy-tuloy lamang ang ginagawang pagpapaalis ng Philippine assets sa mga barko ng CCG. Pero halos 3 linggo na ito mga kabayan at wala namang nangyayari sa mga hakbang na ito ng ating bansa dahil nga ipinipilit pa rin
ng komunistang bansa na sila ang may legal na karapatan sa ating mga teritoryo. Alam mo tol, mga tol, kaduda-duda yung ginagawa ng China. 3 linggo silang pabalik-balik mga tol, no, sa karagatang malapit sa Zambales. Na tila baga nangaagaw lang sila ng atensyon ng ating Coast Guard, ng ating media, ng ating mga otoridad. Nangaagaw sila ng atensyon Na tila baga gusto nilang dalhin ang atensyon ng Pilipinas muna rito. No, kaya nagpapahabol sila, papasok, lalabas, habang hindi natin alam mga tol, baka may ginagawa silang iba, no, sa ibang lugar mga tol na hindi natin alam, nakaposisyon na rin pala sila para sa atin. Dahil dito ay tiniyak ng bagong US Secretary of State na si Marco Rubio ang matibay na suporta nito sa Pilipinas at tahasang kinundi na ang mapanganib at illegal nga na pananatili ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. Sinabi ni Rubio na ang mga aksyon na katulad nito ay bumabaliwala sa peace and stability ng Indo-Pacific region at dapat na itong tigilan ng China. Totoo. Patuloy ang matibay na commitment ng Amerika sa Pilipinas at sa Mutual Defense Treaty ng ating mga bansa. Totoo mga tol, kasi iba yung naratibo ng China, hindi sila para sa peace and stability. Ayon nga dun sa mga balita nila mga tol, pinapalayas daw nila yung mga barko ng Pilipinas na trespassing daw sa kanilang teritoryo, sa kanilang karagatan. Biruin mo kung anong klaseng balita yon. Dun pa lang makikita mo na agad kung ano layunin nila. Layunin ba nila ng kapayapaan kung ang mismong Pilipinas ang inaakusahan nilang trespassing daw, samantalang tayo mismo ang nasa loob ng exclusive economic zone natin? Kumbaga halimbawa nasa loob ka ng vicinity mo, tapos biglang may papasok na stranger, sasabihin ikaw ang trespassing. Di ba kalokohan? Baligtad? Ganun mga tol Ganun sila Dahil pa din sa mga banta na dulot ng mga delikadong aksyon ng China sa ating bansa, plano ng dagdagan ng Pilipinas ng 12 na FA-50 Fighting Eagle Supersonic Combat Aircraft mula sa South Korea ang Philippine Air Force. Tinatayang nasa 40 billion pesos ang magagastos ng bansa para madoble ang dami ng ating FA-50 fighter jets na magagamit bilang karagdagang depensa laban sa China. Kulang pa yan. Kailangan pa rin dagdagan. Kailangan pa rin yan budgetan. Ang FA-50 Fighting Eagle ay dinevelop ng Korea Aerospace Industry na nagtataglay ng 20mm gun, guided bombs at air-to-air and air-to-surface missiles. Kasabay nga ng pagbili ng FA-50, sinabi ng Inquirer na mag-i-invest din ng ating gobyerno ng 1 billion pesos para makabili ng Bell 412 APX helicopter para sa emergency operation ng Philippine Army at 6.5 billion pesos para naman sa 6 na A-29 Super Tucano light attack aircraft. Tuloy-tuloy rin ang ginagawang effort ng Pilipinas para sa modernization projects para patibayan ng cyber infrastructures at mga ground-based air defense system ng ating bansa. Bukod nga rito mga kabayan ay kailangan mas patindihin pa ng gobyerno natin yung gastos nila. Kesa gastusan nila iba't ibang mga bagay na walang kwenta mga tol. Yung tipong maglalaan sila ng budget, maglalaan sila ng gastos para sa kapakinabangan ng iba. Dapat sa kapakinabangan ng buong bansa mga tol yung ilalaan nilang budget. Lalo na ngayon mga tol, may mga kumakalat na may mga sleeper cell ng Chinese dito mga tol sa Pilipinas. Ibig sabihin ng sleeper cell mga tol, ano yun? Parang walang pinagkaiba sa SPA yun Yung tipong papasok dito sa Pinas, makikihalubilo, magtatrabaho, magiging normal na tao mga tol. Tapos whenever nako-contact mga kapatid ang bansang China sa kanila, dun pa lang sila ma-activate bilang spy. Kaya pag inimbestigahan sila, pwede nilang sabihin, di ako spy, nagtatrabaho nga ako ng legal dito sa kumpanyang to. Matagal na ako rito sa Pilipinas, simpleng mamamayan lang ako, simpleng nabubuhay lang ako rito. Nakatira ako sa ganitong may asawa at anak ako rito. Nga ganun mga tol, ang datingan. Inaasahan na rin ang pagdating ng HDF 3200 Guided Missile Frigate ng Pilipinas na BRP Miguel Malvar na tatanggapin ng Philippine Navy bago nga matapos ang March 2025. Tinatayang 28 billion pesos ang halaga ng deal na ito ng Pilipinas at South Korea na napagkasunduan noong taong 2021 at ginawa naman ito ng South Korean shipbuilder
na Hyundai Heavy Industries. Dahil sa mga paparating na mga panibagong military assets ng bansa, inaasahang mas magpapalakas nga ito sa ating maritime defense, lalo't higit na kailangan nga natin ito dahil tuloy-tuloy pa rin ang illegal na ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Tama. Isa pa sa mga kailangan dagdagan ng barko yung Coast Guard natin. Yung pinapakita kaninang Miguel Malvar, warship yun gray ship yun. So hindi natin basta-basta siya makikita sa mga ganitong mga misyon kasi ginagamit lang natin yun talaga kapag labanan na o gerahan na talaga. O kaya sa mga sa mga exercises, mga ganun. Samantala, ayon sa report ng Philippine News Agency noong January 23, magtutungo naman sa bansa ang French Navy aircraft carrier na Charles de Gaulle at mga escorts nito para nga mas pagtibayin ang maritime security relations ng ating mga bansa at para ipakita ng Pransya ang suporta nito sa Pilipinas sa mga ginagawang mapanganib na mga aksyon ng China Coast Guard sa loob ng ating EEZ. Yan ang Pransya, sumusuporta din. Kaya talagang kabalbalan lang yung sinasabi ni Mauning Yung panawagan daw ng international community, sana daw pakinggan ng Pilipinas. Mali dapat sila yung makinig dun sa panawagan ng international community Inanunsyo ng French Ambassador to the Philippines na si Marie Fontanelle ang balitang ito sa Maritime Cooperation Forum sa Makati at sinabing magsasagawa ng mga joint maritime activities ang French Navy carrier katuwang ang Armed Forces of the Philippines at magaganap naman ito sa West Philippine Sea. Sa iba pang balita mga kabayan, sa report naman ng Reuters, inilipat na ng US military ang Typhoon missile launcher ng Amerika na nakabase sa Luwag Airfield sa undisclosed location sa Luzon. Galit na galit ang China rito mga tol. Ang Typhoon missile system na isang uri ng Tomahawk cruise missile ay kinakatakutan ng China dahil ayon sa report, mula sa Pilipinas ay kaya nitong tamaan ang mga target sa loob mismo ng kalupaan ng China at Russia. Bukod dito, kaya ring tamaan ng SM-6 missiles ang mga target location kahit higit pa sa 200 kilometers ang layo nito. So dito pa lang makikita mo kung ano yung puwersa ng Amerika na hindi kayang makabangga ng China o ayaw nilang makabangga. Kasi mga tol launcher pa lang to. Launcher pa lang to mga tol na kinakatakutan na agad nila made in America to Ayon sa isang source mula sa Philippine government, ang redeployment ng Typhoon missile system ay para ma-determine kung saan at gaano kabilis nilang maiilipat ang mga battery system na ito sa mga strategic firing position sa loob ng Pilipinas at para malaman na rin ng US military ang mga survivable location sakaling sumiklab ang isang digmaan. Base sa mga satellite images na nakuha ng Reuters, isinakay ang missile launcher system sa C-17 transport aircraft sa Luwag International Airport sa mga nakalipas na mga linggo at hindi pa ipinapaalam sa publiko ang eksaktong location ng mga ito. At hindi na nila kailangan pang ipaalam sa publiko. Mas magandang hindi na natin malaman, sila na bahala dyan. Diba? Kasi pag nalaman ng publiko, syempre alam na rin ng China kung nasaan yung mga yon. Kasalukuyan. Ang Typhoon system ay bahagi ng aksyon ng Estados Unidos para nga maglagay ng mga anti-ship missile sa Southeast Asia para pigilan ang ginagawang pagpapalawak ng impluwensya ng China. Matatandaan na noong April 2024, ikinagalit ng China ang paglalagay ng Amerika sa naturang missile system sa naganap na joint training exercises sa bansa. Lalo pa ngang nag-usok sa galit ang Beijing nang sabihin ng Amerika na wala pa itong plano na i-pull out ang Typhoon system sa Pilipinas. Kaya naman hindi lang yun, mas lalo silang nagalit nung sinabi ng AFP na balak natin bumili o mag-acquire mismo ng Typhoon. Kasi etong Typhoon mga tol, gusto na nilang ipa-pull out sa Amerika at gusto na nilang, inuutusan na nga nila ang Pilipinas na alisin to kaso mga kapatid, balak ng AFP natin na bumili na. So paano pa aalisin niya kung tayo na mismo may-ari? Bad trip sila dun. Pinagbintangan ng China ang Amerika na nagsisimula raw ito ng arms race sa Indo-Pacific region.
Inakusahan din ng Chinese Foreign Ministry ang Pilipinas na nagpapalala ito sa tensyon at konfrontasyon sa rehiyon dahil sa di umano'y maling paniniwala ng ating bansa. Sa isang press conference, binanatan din ng China ang Amerika na wag daw itong manghimasok sa issue sa West Philippine Sea. Wala raw karapatang makialam ang US sa maritime issue sa pagitan ng China at Pilipinas. Bukod dito ay hindi daw dapat maisantabi ang sovereign rights at maritime rights ng China at hindi rin daw dapat hikayatin ng Amerika ang mga illegal na claims ng Pilipinas sa South China Sea. Talagang Pilipinas ang may illegal na claim, ha? Ikinagalit din ng China ang ginawang paglilipat ng lokasyon ng US military sa Typhoon missile system sa ibang lugar sa Pilipinas. Irresponsable daw ang aksyon na ito na posibleng magdulot ng panganib sa regional security ng Southeast Asia. Hindi ba ang irresponsableng gawain yung tipong hayaan mo o utusan mo yung mga barko mo na pumasok sa ibang karagatan o sa ibang teritoryo na? No, which is yun ang gawain nila, mga tol. At sabihin at ipakalat sa buong mundo na yung teritoryong yun na pinapasok nyo kahit na hindi inyo ayon sa batas, sasabihin yung inyo. At kung sino yung nandoon na mismo sa loob ng teritoryong yun, ang sasabihan mo ng trespassing pa. 'Di ba? Kasi tayo daw yung trespassing, mga kapatid, O, saan tayo nanggaling? 'Di ba? Saan tayo nanggaling sa labas? Nandirito na nga tayo sa loob Nasa loob nga tayo ng exclusive economic zone natin Hindi naman tayo galing Malaysia, Vietnam, Taiwan. Hindi naman tayo dun galing Nandirito na tayo sa Pilipinas at nasa loob tayo ng exclusive economic zone, yung mga barko natin. Ngayon, sila ang pumasok mula sa China, pumunta sila rito. Pagdating nila rito sa loob ng exclusive economic zone natin, bibidyohan tayo, ang sasabihin nila, tayo daw yung trespassing. Pero yun mo, mga tol, sasakit talaga ulo mo kung gaano kabaliktad mag-isip tong mga to Ang paggamit daw ng Pilipinas sa isang intermediate range missile system bilang strategic weapon ay maaaring mauwi sa mas mataas na tensyon at sa isang geopolitical confrontation. So anong iniisip nila doon sa pagpapapasok nila ng mga barko nila rito? Hindi mauuwi sa mas matinding tensyon? Wow. Para sa inyong mga reaksyon, grabe, no? Anyway, mga kapatid, iwan ko sa inyo yan. Ano masasabi ninyo sa mga videong to na napanood natin? Pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo at opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat, mga kapatid. Sana ay manatili kayong pro-Filipino. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.